So, nahihirapan ba kayo magka-baby? Look, hindi kayo nag-iisa dyan. Pero alam nyo, hindi sapat yung alala lang, di ba? Ang kailangan natin ay isang plano, parang battle plan, isang tactical blueprint. At yan mismo ang bubuin natin ngayon para gabayan kayo, step by step. Ayan, basahin nyo yan. Relate ba kayo dyan? Kung oo, pakinggan nyo to. Normal na normal yung pakiramdam na yan. Pero ang pinakaimportante at gusto kong tandaan nyo to ay may mga paraan para malampasan yan. At andito tayo para pag-usapan yan. So, okay na tayo sa pag-aalala ha? Let's move on. Ang kailangan natin ngayon ay solusyon. Kasi yung daan pasulong, hindi yan yung basta upo lang at hintay. Hindi. Kailangan natin ng isang tactical blueprint. Yan ang magiging game plan nyo. Ito yung pagiging proactive. Yung pagkakaroon ng plano para, ma-maximize natin yung tsansang magtagumpay. Okay, game na. Unang haligi ng ating blueprint, kailangan nating intindihin ang mga medical options ninyo. Let's get professional help. Kasi dito natin malalaman scientifically kung ano ba talaga ang nangyayari. So ano-ano ba yung mga posibleng dahilan? Well, marami yan actually. Pwedeng edad. Alam niyo na, lalo na pag ang babae ay past 35. Malaking factor din yung lifestyle. Yosi, alak, yung mga ganyan. Minsan may mga underlying medical conditions pala, like PCOS or thyroid issues. At of course, hindi lang sa babae. May mga factors din sa lalaki. Ang goal natin, matukoy kung alin dyan ang tumaaba sa inyo. Okay, so ano yung first medical steps? Ito, simple lang yung action plan. Number 1, kumonsulta sa isang fertility specialist. Huwag sa kung sino-sino lang ha. Number 2, magpa-check up. Undergo all the necessary tests para kumpleto yung picture. 3, makinig sa payo about lifestyle changes. At number 4, pag-usapan nyo ng maigi yung mga medical interventions na pwede nilang i-recommend. 4 na hakbang lang yan to start. At yan, yung magic ng isang specialist, di ba? Sila kasi, nakikita nila yung mga bagay na di natin basta-basta makikita. For example, baka yun pala isang simpleng physical blockage lang ang problema? O kaya varicocele, mga bagay na kapag nalaman agad, may madaling solution pala. Kaya super importante talaga yung tamang pagsusuri. It can change everything. Alright, medical side, checked. Ngayon, let's talk about this second pillar. Ito, medyo masakit sa bulsa, pero kailangan pag-usapan yung financial defense nyo. Kasi, let's be real, itong journey na to, pwedeng maging magastos. Okay, let's talk about HMOs dito sa Pinas. Ano ba talaga ang covered at hindi? Ito yung deal. Malaking tulong ang HMO para sa mga regular na consultation, pati na rin sa mga routine lab tests. Pero, at ito yung malaking pero, karaniwan, hindi nila cover yung mga specific na infertility treatments. Yung mga malalaki like IVF, IUI, madalas out of pocket yan. Kaya kailangan basahin maigi yung policy nyo. Gusto nyo ng idea kung gaano kahalaga yan? Tingnan nyo to, 5,000 piso plus. Yan yung posibleng gastos nyo sa isang buwan pa lang para lang sa monitoring kung wala kayong health card. Imagine that. Ganyan kabilis lumipad ang pera. So yung simpleng numerong yan, pinapakita niya kung gaano kalaki ang matitipid nyo pag may tamang plano. So anong pwedeng gawin? Ito yung mga tactical recommendations. Kung may corporate HMO ka galing sa trabaho, i-maximize mo yan. Mayon kung wala, may mga prepaid cards tulad ng MaxiCare Prima. Maganda to para sa unlimited consultations. At kung kailangan nyo talaga ng heavy-duty coverage, may mga comprehensive plans. Ang catch lang, may waiting period yan. So kailangan planuhin. So, ano yung big picture financial strategy natin? 3 things lang, tatandaan nyo. Una, kumuha ng basic HMO para sa mga regular na gastos. Pangalawa, huwag kalimutan ng PhilHealth. Malaking tulong yan for a base discount. And number 3, ito ang pinaka-crucial. Mag-self-insure kayo, gumawa kayo ng dedicated baby fund. Ito yung panggera nyo para sa mga specific fertility treatments. Okay, medical? Check. Financial? Check. Ngayon, punta na tayo sa ikatlong haligi, ang physical foundation. Dito na papasok yung paghahanda ng mga katawan nyo. We're talking about diet and exercise. Okay, let's go to the fertility kitchen. Unahin natin yung para sa mga mister. Ano bang pwedeng kainin? Una, talaba at shellfish. Super taas sa zinc. Importante yan. Next, malunggay. Yes, malunggay. Puno yan ng antioxidants. Tapos, walnuts at pumpkin seeds para sa omega-3.
At syempre, fatty fish para sa testosterone support. Madali lang hanapin yan lahat. Okay, para naman sa mga misis, ang focus natin dito is egg quality. So ano ang nasa menu? Leafy greens, yung mga kangkong, spinach, loaded yan with folic acid. Tapos, huwag matakot sa full-fat dairy. May studies na nagsasabing nakakatulong yan sa ovulation. Avocados, itlog, lahat yan para sa healthy reproductive system. Pagdating sa exercise, kailangan nating malaman kung ano yung productive versus yung destructive. Okay? So ano yung productive? Yung mga compound lifts like squats, yan, nagbo-boost ng hormones. Moderate cardio, like swimming, yan ang go-to. Ano naman yung destructive? Well, yung overtraining at yung long-distance cycling. Baka hindi magandang epekto ng init niyan. Ang keyword dito, balance. At tandaan, itong mga habits na to para sa inyong dalawa. This is a team effort. Una, yung 8 hours sleep rule. Non-negotiable yan. Pangalawa, hanap kayo ng paraan para i-manage yung stress. Pangatlo, yung every other day rule pag fertile window. At last, iwasan yung mga hidden toxins sa plastics at processed foods. Small habits, big impact. Ayan na, napag-usapan na natin yung tatlong haligi. Medical, financial, at physical. So ngayon, ang gagawin natin, pagsasama-samahin natin lahat yan into one tactical blueprint. Ito na yung pinaka-plano nyo. At eto na, the final output, ang inyong 2026 priorities. Isipin nyo to as your one-page cheat sheet. Sobrang linaw, di ba? Nakalagay dyan kung anong dapat gawin ni Mr. at ni Mrs. sa physical, supplements, habits, at diet. Ito na yung blueprint nyo. Ito yung mag-organize ng lahat ng efforts nyo. So there you have it. Nasa inyo na ang blueprint. Andito na yung mapa. Ang tanong na lang ngayon ay para sa inyo. Ano ang inyong unang tactical move? Kasi 'di ba, ang plano ay plano lang. Ang execution, doon nangyayari ang tunay na pagbabago. The ball is in your court. Simulan nyo na.